Pati yung perang kinuha nyo sa DSWD, kinuha sa inyo! Assistant yun para sa pagpapagamot nyo! Pero anong ginawa niya? Pinainom niya lang sa mga barkada niyang laseng ka! Walang hiya ka? Tama na! Tama na! Anong gagawin ko, Bert? Ayokong maging aswang. Bakit kasi hindi ka nakinig sa akin? Sana pala, hindi na lang muna ako lumabas. Hinintay na lang sana kitang magising. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan madala kita sa albularyo. Kailangan malapatan agad ng lunas ang ginawa sa'yo ng aswang na yun. Kailangan makaligtas ka sa pagiging aswang. Ha? Halimaw! Anong ginagawa mo rito sa silid ng pamangkin ko? Ay! Demonyo ka! Pumalik ka rito, halimaw ka! May aswang na umaaligid dito sa barangay! Sa loob pa mismo ng kwarto ng demontres kong pamangkin! Magandang araw po sa inyo. Ako pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay sa araw na ito. Isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na ang ating dula. Dahan-dahan lang po, Lolo. Dito po kayo maupo. Salamat, Apo, ha. Kahit bulag na ako, hindi niyo pa rin ako iniiwan ng kuya mo. Matapos ng ginawa niyo sa amin ni Kuya, napakawalang kwentang taon naman namin kung iiwan namin kayo. Salamat, Apo. Hayaan mo. Kapag gumaling ako, kapag nakakita akong muli, itutulong ako sa inyo ng kuya mo sa pagtatrabaho. Tsaka niyo na lang isipin yan kapag magaling na kayo. Apo. Saglit lang ho, Lolo. Aayusin ko lang itong mga pinamili nating bigas at gamot mo. Mabuti na lang at may cash assistant galing sa DSWD para sa aming mga PWD. Oo nga po. Magkano nga palang nakuha natin? 5,000 din po. Yung 500 nagastos natin para sa bigas at gamot. Ikaw na ang magtago, ha? Baka kasi mawala ko lang. Opo, Lolo. Dito ko lang po ilalagay sa maliit nating kaha. Bakit ninyo itatago yan? Chang? Nasaan ang nakuha ninyo sa DSWD? Akin na! Magda, ano ka ba? Para sa gamot ko yan at para sa pagkain ng pamangkin mo. Alam mo naman ang kalagayan ko. Hindi ako nakakapagtrabaho. Mabuti na nga lang inailista ako sa barangay para sa assistance. Hindi pwede. Libre ko na nga kayong pinatitira dito sa lumang bahay namin. Kaya dapat lang makinabang ako sa mga nakukuha ninyong ayuda. Chang, para sa gamot ito ni Lolo. Ibigay mo na sa akin kung ayaw mong masaktan. Bakit ko ibibigay sa inyo? Hindi naman ito para sa inyo eh. Para to kay Lolo. Ba't maldita kang babae ka? Kung hindi lang dahil kay Itay, matagal ko na kayong pinalayas na magkapatid. Napakawalang utang na loob mo. Pinatuloy ko na nga kayo ng libre sa bahay ko. Magdadamot pa kayo. Akin na yung pera. Kung ayaw mo masaktan, ibigay mo. Pero ho... Ibigay mo o sasaktan kita. Apo, ibigay mo na lang. Pero Lolo... Akin na sabi, akin na. Aray ko ho. Tigas ng ulo mo. Bitawan mo si Monique. Huwag mong sasaktan ang pamangkin mo. Kung hindi nagmamatigas yung apo ninyo, hindi ko naman sana siya sasaktan. Matigas Ang sabi na ngang ibigay, ayaw. Ibalik niyo po ang pera kay Lolo. Ibalik niyo, Chang. Buisit! Makaalis na nga. Baka ano pang magawa ko sa'yo Ang sama-sama niya. Hindi naman para sa kanya. Tapos, kinuha niya. Hayaan mo na, Apo. Ibabalik naman sa kanya lahat ng ginawa niyang ito sa atin. Makatapos lang talaga ako ng senior high, Lolo. Magtatrabaho na ako. Hindi na baling mangupahan lang tayo. Ang mahalaga,
malaya naman tayong makakakilos. Kaya magsikap ka, Apo, para makaalis tayo rito. Kung hindi lang sana ako napulag, hindi naman kayo magkakaganito. Ako sana ang nagtatrabaho para sa inyo. Lo, pahinga na muna kayo. Marahil may dahilan ng Diyos kung bakit nang hinang paningin nyo. Pero sabi naman ng doktor, makakakita pa naman daw kayo. Kasi hindi pa naman masyadong malala ang mata nyo. Apo, Kami naman muna ang bahala ni Kuya. Gagawin namin ang lahat para makaipon ng pampaopera sa mata nyo. Pero unahin natin na makaalis dito sa bahay dahil habang nandito tayo, hindi tayo makakapag-ipon. Tila suntok sa buwan ang kanilang hangarin na maipagamot ang kalagayan ng kanyang lolo. Pero malakas pa rin ang loob ni Monica kung makakaalis sila sa bahay ng kanyang tiyahin, tsak na makaiipon sila ng pagpapagamot sa kanyang lolo. Dahil marami namang nagdinais tumulong sa kanila, yun nga lang ang problema. Sa pilitang kinukuha ng kanyang tiyahin ang mga financial assistant na natatanggap nila. Bayad daw umano sa pagtira nila sa luma nitong bahay. Samantala, habang ang kanyang tiyahin nilulusay ang perang kinuha niya sa pakikipag-inuman, napadaan naman ang pamangkin nitong si Atong. Oh, uminom lang kayo. Sagot ko ang inumin ngayong gabi. Ay, nako, marami tayo niyan. Mukhang ang dami mong pera, Mare, ah. Saan ka ba kumuha ng pera? Wala ka namang trabaho. Oo nga. Paano ka ba nagkaroon ng pera? Ba't tarantadong to? Sa tono ng pananalita mo, pinag-iisipan mo ko na gumagawa ko ng hindi maganda. Hindi naman sa ganun, Mare. Ang sa amin lang naman, nakapagtataka lang naman na malaman naming nagkakapera ka. Ano naman kayang katarantaduhan ang ginawa mo, ah? Ay, mga gagong to. Pinapainom ko na nga kayo. Tapos pag-iisipan nyo pa ako ng hindi maganda. O hala! Iluwa nyo lahat ng pinulutan nyo at yung ininom ninyo. Hindi na ako magpapainom sa inyo. Mga gagong to. Mga walang utang na loob. Ano? Iluwa mo na! Minsan ka nga lang magkapera sa papa ng ugali mo, ah? Paano ba pala kung marami ka nang napainom sa amin? Mas mabuti na nga lang na hindi kami uminom na galing sa pera mo. Teka, sandali, Mare. Huwag kayong mag-away-away. Narito tayo para magkasiyahan sana. Hindi ganito. Wag na! Di bali na lang! Hoy! Kung ayaw nyo sa akin, mas lalo namang ayaw ko sa inyo! Mga buiset na to! Ikaw ang bisit! Hoy! Nako! Akala mo hindi ko alam kung saan galing ang pinapainom mo sa amin? Ayuda yung natanggap ng ama mong nanganganib na mabulag. Pero imbes na maipagamot, kinuha mo pera. Hoy! Bading! Hoy! Sumusobra na yung bunganga mo! Sige! Mare, Satan mo ako! Subukan Tama mo! na sabi yan, Mare! Huwag na kayong mag-away-away. Tama nga talagang itigil na muna itong inumang ito. Wala namang mangyayari sa inyo. Kaunti lang ang nainom, mainit na ang ulo, aba. Kunti na ano pinainom, ipaluluha pa! Hoy! Sabi na kasi. Totoo naman ang sinasabi ko! O ayan, paparating ang pamangkin mo. Makapagsasabi na kinuha mo yung ayuda ng pamilya nila, pero kinuha mo naman at pinapainom mo sa amin! Hoy, tarantadong to! Huwag mong pakikialaman ang buhay namin! Pinapainom ka na nga lang, ang dami mo pang satsa! Ay, di wag mo rin pakialaman ang buhay nila! Hindi ka na nga nakakatulong sa kanila, kukunin mo pa yung perang pangpapagamot sana ng tatay mo! Atong, halika dito ah! Mabutit napadaan ka. O di ba? Galing sa DSWD ng lolo mo at ang kapatid mo at kinuha ng Hoy! tiya mo ang swapan! Atong! Umuwi ka na. Huwag kang manumbat dito at huwag kang sumabat-sabat. Kung ayaw mo masaktan sa akin, umuwi ka! Ay, guilty ha? Bata lang kinakaya mo? Ay, talaga. Ako talaga sinusubukan mo, ha? Sinusubukan mo talaga sinusubukan ako. talaga kita! Ha? Hoy, tama na yan! Mare! Buwisit na Tama na! na! Sinapat mo! Ay, sabi na, tumigil na kayo! Wala ka nang makakakalbo! Aray ko! Ituan mo! Wala ka babae
Tama na, Chang! Tama na ho! Halika rito! Ah! Ha? Teka ho! Ikaw ang nagsumbong, ano? Ha? Anong nagsumbong? Ngayon pa nga lang ako umuwi. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Oras na malaman ko na ikaw ang may gawa nito. Magbalot-balot na kayo at palalayasin ko kayo sa bahay ko. Ba, pinatira na nga kayo ng libre? Ipang-chismis niyo pa ako, mga buwiset na to? At ikaw, ha? Aray. Ngayon, magtatanda ka na, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman ng buhay ng may buhay na baklok ka! Galit na galit si Magna sa mga kainuman nito. Nalaman kasi nitong kinuha ni Magna ang ayudang ibinigay ng gobyerno para sa lolo ni Atong. Hindi rin naman alam ng binatilyo ang nangyayari, kaya't umuwi na lamang ito sa kanila. Samantala, ang mga kainuman naman ni Magna nagsipag-uwian na rin. Hindi alam ni Magna nang isa sa kinanti niya ay may lihim na kaalaman sa pangkukulam. Pagdating sa bahay ni Atong, nakita niya ang kanyang lolo na hirap sa ginagawa. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Naglilinis ako. Hindi niyo na dapat ginagawa yan. Hayaan mo na ako. Hindi naman ako nahihirapan. Simpleng gawain lang naman ito. Lolo, tama na po yan. Magpahinga na po kayo. Mamaya po ano pang mangyari sa inyo. Hindi na po kayo tulad ng dati. Limitado na lang po ang galaw ninyo. Sige na po, Lolo. Magpahinga na po kayo. Kami na po ang bahala ni Monique sa inyo. Ayoko lang naman kasing maabala pa kayo at mahirapan dahil sa akin. Lolo, wala naman po kaming iniisip na ganun. Kahit kailan, hindi po kayo naging kaabalan sa amin. Minahal mo kami, inalagaan, simula nung mawala ang mga magulang namin. Ginawa mo ang lahat para lumaki kaming maayos. Kaya huwag niyo sanang isipin uli yun. Apo. Sige na ho. Magpahinga na kayo. Ako na lang po maglilinis ng bahay. Nasaan nga po pala ang kapatid ko? Tumanggap ng labada kay Aling Miding. Babayaran daw siya ng 500. Ang kaso, ang dami daw labahin. Kawawa naman ang kapatid ko. Kung malinaw lang sana ang paningin ko. Kaya lang, kasalanan ko naman. Inabuso ko kasi ang sarili ko. Ayan na naman kayo. Hayaan nyo na kami na muna ng kapatid ko ang mag-asikaso sa inyo para mapanatag po ang loob ninyo. Nag-iipon po kami ni Monique para maipagamot ka namin. Apo. Gagaling po kayo. Nagsisika po kami para makaipon ng pagpagamot sa inyo. Huwag niyong sasabihin sa tiyang nyo na nag-iipon kayo, ha? Baka kung... Huwag niyo na po itago. Alam ko naman po anong nangyari. Kinuha ni Chang yung ayudang nakuha ninyo sa DSWD. Apo. Pasensya na po pero napakahayop talaga ng Chang na yun. Kaya siguro hiniwalay ng asawa. Mukhang pera, swapang. Apo, itago mong maigi ang naipon ninyo. Huwag na huwag ninyong hahayaang matunugan ng tiyang ninyo. Anong narinig kong itatago na maigi? Chang. Nagtatago kayo sa akin? May itinatago kang pera? Ha? Nagtatago kayo? Samantalang hindi man lang kayo makapag-abot sa akin dahil sa pagpapatira ko dito sa inyo. Akala ko po ba libre nyo kaming pinatitira rito? Yun po yung kwento nyo sa may labasan. Bakit ngayon? Ba't ano ha? Ano? Ha? Chang! Bitawan mo ang pamangkin mo. Huwag niyo akong pigilan sa gagawin ko sa batang ito. Kung ikaw, ha? Nagmamalaki ka na. Kung kaya mo yung sarili mo, magbayad ka ng renta rito! Bakit, Chang?
May karapatan naman ang tatay ko dito. Anak siya ni Lolo. Magkapatid kayo. Atong, tama na. Huwag ka nang manumbat pa sa tiyang mo. Mapapasama ka lang. Hindi, Lolo. Sumusobra na siya. O ano? Lalaban ka na, ha? Hindi na makataong ginagawa nyo. Wala kayong pakialam kay Lolo. Samantalang pag-aari niya naman ang bahay na to. Paano ito napunta sa inyo na basa-basa na lang? O ba't... Gago! Ano, ha? Aambahan mo ko? Wala kang pakialam kung paano napunta sa akin ang mga ari-arian ng mama ko. Ha? At ikaw, ha? Kung walang sisweto sa'yo, ako ang gagawa nun. Puputulin ko yung sungay mo! Kayo ang may sungay na dapat putulin. Kayo ang masama. Wala kayong kahihiyan sa sarili nyo. O ba't to? Apo, tama na. Hindi, Lolo. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa inyo. Sumusobra na siya. Pati yung perang kinuha niyo sa DSWD, kinuha sa inyo. Assistant yun para sa pagpapagamot nyo. Pero anong ginawa niya? Pinainom niya lang sa mga barkada niyang laseng ka. Walang hiya ka? Tama Ha? na. Tama na. Paduduguin ko yung bunganga mo. Kung hindi ka marunong rumispeto sa nakatatanda sa'yo. Ha? Tama Hiya na, ka? Magna. Wala ka talagang Tama na, galang sabi. bata ka. Wala namang nagawa si Adelo sa kanyang kalagayan sa ginagawa ni Magna sa kanyang apong si Atong dahil sa mas malaki at mas malakas ang katawan nito. Nabugbog ng gusto si Atong. Maliit lang kasi ang katawan ng binatilyo. Hindi lang yon ang ginagawa ng tiyahin bago ito umalis. Kinuha nito ang ipon sa kanyang pamangkin. Pinagbasdan niya ito mula sa kanyang pinagtataguan bago ito dumating. Akala siguro nito, hindi ko alam kung saan siya nagtatago ng pera. Dito sa likod ng bahay ko. Dito niya itinabi ang kanyang pera. Kagong yun. Matapos nilang tumira sa akin ng libre, ni hindi man lang makapag-abot ng pera, kayong kumikita naman pala. Dito yon. Dito niya kanina yun inilagay eh. Alam ko. Kala mo yata hindi ko alam ha. Ayan. Sariwang-sariwa pang lupa. Teka, magkano kayang inipon ng mokong na yan? Ayan, eto oh. Ay, eto nga. Nakabalot sa plastic. Isang pouch. Aba, dito nakalagay ang pera niya. Kukunin ko. Magkano kaya? Teka, mabuksan nga. Aba, tinamaan ng lintik. Malaking pera ito ah. Inipon nila para sa pagpapagamot ni Papa. Hindi nagagaling ang matandang yon. Kaya akin na lang ang perang ito. Akin na lang ito. Habang ginagamot sa loob ng bahay ang sugat ni Atong, wala siyang kamali-malay na ang naipon niyang pera, kinuha na ng suwapang niyang tiyahin. Umalis ito at lumuwas ng bayan upang doon gastusin ang perang inipon ni Atong na umabot na ng 30,000 piso. Pagkatapos ng gamutan, isinama ni Atong ang kanyang kapatid na si Monique para ipakita ang naipon nitong pera. Masaya namang sumama si Monique dahil sa nalaman sa kuya. Ngunit ganun na lamang ang kabang naramdaman niya nang makita nga nakalabas na ang pinaglalagyan niya ng pera. Anong nangyari? Hindi ito maaari. Bakit, kuya? Wala na. Wala nang perang inipon ko para sa pagpapagamot kay Lolo. May nakakaalam? Hindi ko alam. Kasi mag-isa lang naman ako dito sa likod na nagtatago nun eh. Magkano na sana yung ipon mo, kuya?
30,000. 30,000 na sana yun. Pwede na sanang pasimulan. Kuya, may nakakita ng pagtago mo rito. Sino? Kuya, wala namang ibang magkaka-interes ng perang yun, kundi si Chang. Walang siya talaga siya. Hindi niya na nga natutulungan si Lolo. Kinuha niya pa ang perang pinag-ipunan ko ng halos 6 na buwan. Anong gagawin mo ngayon? Babawiin ko sa kanyang pera na yun. Para yun sa pagpapa-opera sa mata ni Lolo. Matagal kong pinag-ipunan yun. Hindi nga mabuo-buo tapos nanakawin niya pa. Sumusobra na siya. Sumusobra na siya. Napakasama niya talaga. Nakakaya-kaya niya lang tayo. Dahil mas malaki siya sa atin. Mas mataba at mas matanda sa akin. Kung nagkataon na malaki ang katawan ko sa kanya, dila niya lang walang latay. Hindi mo siya kaya, kuya. Binugbog ka pa lang niya kanina. Kaya baka lalo siyang magalit sa'yo kapag pinagbintangan natin siya. Hindi ako mambibintang. Sigurado ako, siyang kumuha ng pera kung inipon ko. Babawiin ko yun sa kanya. Kaya lang, paano? Basta, sa kahit anong paraan, babawiin ko yun sa kanya. Napakawalang hiya niya. Napakaswapang. Napakasama ng ugali niya. Ang galit sa puso ni Atong para sa kanyang tiyahin unti-unti nang nabubuo, lalo na sa ginawa nitong pagnanakaw ng naipon niyang pera, na para sana sa pagpapagamot sa kanyang lolong may karamdaman sa mata. Kaya isang plano ang nabuo nito, nahalugugin ang bahay nito. Medyo may di kalayuan din sa bahay na tinutuluyan nila kinagabihan. Dahil sa pag-aakalang wala ang kanyang tiyahin, pumasok ito ng lihim sa malaking bahay ng kanyang tiyahin. Lalo pang nagpainit ang kanyang kalooban. Sa pagpasok niya sa loob ng bahay, nakarinig siya ng mga ungol na magpapainit sa kanyang kalooban. Ang pangako mo sa akin, ha? Bibigyan mo ko ng 5,000. Oo naman. Total naman napaligaya mo naman ako. Sulit na sulit ang serbisyo mo sa akin. Kaya dadagdagan ko pa. Mga So, demonyo. ulitin ha. Saan ka nga pala kumukuha ng pera? Ilang linggo ka nang walang trabaho. Eh di dumidiskarte ako. Anong diskarte? Baka naman galing sa masamang pera na yan. Kung makapagsalita ka naman, akala mo naman ubod ka ng linis. Hindi mo deserve ang perang galing sa mabuting paraan. Dahil masumari naman ang ginagawa mo. So, galing nga sa masama ang perang ipinambabayad mo sa akin. Ay, hindi na mahalaga sa'yo kung saan ko kinuha ang pera. Hindi ba? Mas mabuting bayaran na lang kita at wag mo nang alamin kung saan galing ang perang yan. Ayoko lang kasing madamay sa gulo kung magkataon. Gusto mo ba? O ayaw mo? Siyempre gusto. Kayo naman pala eh. Sino ba naman ang ayaw? Ayaw ko lang mapahamak. Kalat pa naman sa buong baryo ang ginagawa mo sa DSWD Financial Assistant na tulong sana para sa pagpapagamot sa tatay mo. Ayaw kong isipin nila na nakikibahagi ako sa kinulimbat mong pera sa kanila. Hindi yan galing sa DSWD. Ubus na yung perang yon. Saan naman galing to? Sa ipon ko. Ay, hindi pala. Sa ipon ng pamangkin ko. So pera ko nga. Siya nga ang magnanakaw. So ninakaw mo pa rin? Ay, bakit ka pa nakikialam? Napakalaking swapa mo nga talaga. Di ka ba nakakonsensya? Pinaghirapan ng pamangkin mo tapos kinuha mo lang? Hayop ka dyan. Ikaw naman. Napakaswapang talaga, no? Ang kapal ng apog mo. Hoy, grabe ha. Hindi mo lang iniisip yung pagod na dinanas ang pamangkin mo para lang maipon niya ito?
Alam mo kasi, ganito yan. Kung tutuusin, kulang pa nga yan. Kung ipinangbayad nga nila yan sa renta ng lumang bahay ko. Eto na ang 5,000 mo. Oh, Ano yun? May tao. may tao yata. Sino ba yan? May nakakita sa atin. Lintik na. Nakakainis naman eh. Sabi na kasing sa hotel tayo. Hayang tuloy may nakakita sa atin. Eh di, lalo tayong pagkukwentuhan ng mga tao rito sa lugar natin. Sino ba yan? Gagong demonyong to. Ang lakas ng loob na silipan kami rito. Hoy! Lumabas ka dyan. Kung hindi, talagang iitakin kita. Ang pamangkin mo. O ba't sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok sa bahay ko, ha, Atong? Ang kapal ng pagmumukha nyo. Lalo ka na, Chang. Nagawa mo talagang ipanlalaki ang perang inipon ko para sa pagpapagamot ni Lolo. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Chang. Narinig ko ang sinabi nyo. Kayo ang kumuha ng pera ko. Saan kayo humuhugot ng kakapalan ng mukha? Kinuha niyo yung pera galing sa DSWD, pati yung pinaghirapan ko. Hinakaw mo pa! Ipanlalalaki mo lang! O ba't? At kayo! Wala kang nakita, di ba? Huwag niyo akong kasangkapanin sa kasalaulaan niyo! Sa kabubuyan niyo! Sa kakapalan ng pagmumukha niyo! Ibalik niyo sa akin ang pera dyan! Ibalik niyo sa akin ang pera! Ibalik niyo! At anong gagawin mo, ha? Lalaban ka sa akin, ha? Lalaban kang demonyo ka? Kayo ang demonyo! Napakawalang galang talaga, bastos! Magna, may itak siya. Papatayin ka niya. Ibalik niyo sa akin ang pera ko! Wala nang pera. Naubos na. Huwag mo nang hanapin sa akin. Bayad na yung renta nyo, ha? Kaya sige na, patuloy lang kayong umukupan ng bahay ko. Ibalik niyo sa akin kundi titigpasin ko kayo! O sige, gawin mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? O sige, ituloy mo! Gawin mo! Naputo lang kamay mo! Ay! Demonyo ka talaga! Wala kang utang na loob! Matapos ko kayong patirahin sa bahay ko, ganito pa ang igaganti mo sa akin! Tuluyan kong titigpasin ang kamay na yan! Oras na hindi mo ilabas ang pera! Atong, Ay! nandyan ang pera sa locker niya. Tulungan mo naman Kunin mo ako, na! Huwag mong tutuluyan ang tiyan mo! Gawin dyan! Buisit na to! Hoy! Huwag mong kukunin yan! Akin yan! Ano ba? Hayaan mo na! Bruno naman! Baka tuluyan kanyang tagain! Ayoko maging saksi ng krimen dito sa lugar mo mismo. Baka isipin ng mga tao may relasyon tayo. O may relasyon kami ng pamangkin mo. Isipin niya na selos ang dahilan. Sige na, Atong. Sige na, kunin mo na ang pera dyan. Demonyo ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Magbabayad ka! At ikaw, Bruno ka! Buwisit ka! Muling nabawi ni Atong ang perang ninakaw ng kanyang tiyahin. Alam niyang nabawasan na ito, pero hindi niya nalang binilang. Umuwi na lamang siya sa bahay na tinutuluyan nila. Nang mahimasmasa ng galit, napalitan ito ng pangamba. Nabalikan siya ng kanyang tiyuhin, kaya nagmamadali itong umuwi at ibinigay ang pera sa kanyang kapatid na si Monique. Anong nangyari sa'yo, kuya? Bakit pawisan ka? Nabawi ko ng pera kay Chang. Mabuti naman. Pero paano? Itago mo ang pera. Aalis ako. Ano? Saan ka pupunta? Sa kaibigan ko. Sa bahay nila. May trabaho doon eh. Magpapalipas lang ako ng sama ng loob. Dadagdagan ko ang pera na yan. Para mabuo natin ng 100,000. Para maipagamot si Lolo. Kuya, ialis mo na lang kami dito. Baka kami naman ang balingan ni Chang nang galit niya sa'yo. 2 araw lang ako dun. Pagkatapos babalik ako. Kukunin ko kayo. Iaalis ko kayo rito. Kuya, Huwag mong sabihin kay Lolo. Sabihin mo sa bahay lang ako magtatrabaho. Hahanap ng matutuluyan natin. pero kuya,
Mag-iingat kayo rito. Ingatan mo si Lolo, ha? Kuya, sa mga sinasabi mo, para bang matagal kang aalis at parang hindi ka nababalik. Kuya, anong ginawa mo kay Chang? Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Kuya, kinakabahan ako sa'yo. Hindi na ako magtatagal. Aalis na ako. Alagaan mo si Lolo, ha? 2 araw lang ako mawawala. Babalik din ako kaagad. Hindi ka ba magpapaalam kay Lolo? Hindi na. Tsak na hindi niya ako papayagan. Mag-iingat ka. Hihintayin ka namin ni Lolo. Ipangako mong 2 araw ka lang sa kaibigan mo, ha, Kuya? Oo, pangako. Nandiyan ang kaibigan ko. Aalis na ako. Diyos ko, ingatan niyo po ang kuya ko. Huwag niyo po siyang pababayaan. Hating gabi na nang makaalis sina Atong at ang kaibigan nito. Natuliro din si Atong dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa niya ang bagay na yun. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagalit siya. Tapos muntikan niya pang maputol ang kamay ng kanyang tiyahin. Kaya yun ang naisip niyang madaling paraan para palipasin ang galit ng kanyang tiyahin. Sa isang kasamahan sa katrabaho, umuwi ng bundok at sumama siya. Magpapiyasa daw kasi sa lugar na yun. Kahit pansamantala, makalilimutan niya ang nangyari sa kanila. Halos 4 oras ang biyahe ng motor bago nila narating ang bahay ng kanyang kaibigan. Medyo liblib ang lugar, pero marami pa ring taong naghahanda sa kaarawan ng piyesta kinaumagahan. Pagkatapos noon, kinabukasan, pagising ni Atong, nagtataka siya kung bakit wala doon ang kanyang kaibigan. Lalo pang nakagulat sa kanya nang may isang matandang babae na uugod-ugod na ang nasa loob ng bahay ng kanyang kaibigan. Ang naaalala niya, sinabi ng kaibigan niya ng gabing yung dumating sila na siya lang mag-isa sa bahay na yun. Sino po kayo? Lola ko ni Gilbert. Nasaan po siya? Pumunta muna sa bayan para mamalengke. Ganun po ba? Halika, samahan mo muna akong kumain. Nananaginip ba ako? Wala namang matanda dito kagabi. Pero bakit ngayon meron na? Bakit ganyan ka kung makatitig sa akin? Lola po ba talaga kayo ni Delbert? Oo. Umaga lang ako nandito. Doon ako sa ibaba natutulog. May bahay pa kasi kami doon. Dito ako nag-aagahan para tingnan na rin ang aking apo. Halika na. Kumain ka at uminom ng mainit na tsaa. Hihintayin ko na lang po ang kaibigan ko. Ayoko ng bisitang pinag-iisipan kami ng masama. Uminom ka na. Sige na. Ako ang nagtimpla nito. Hindi naman po ako nag-iisip ng hindi maganda sa inyo. Kabilin-binilan. Hindi ako ibang tao. Kung sa ibang tao, pwede kang tumanggi. Pero ako ang lola ng kaibigan mo. Huwag mo akong tatanggihan para hindi ako mainis. Uminom ka na. Opo. Bilisan mo. Bakit parang ibang pakiramdam ko sa matanda? Bilis na! Opo. Salamat. Tandaan mo, mula ngayon, wala nang mang-aapi sa'yo. Mas magiging malakas ka ng 10 beses. Sa lakas mo ngayon, wala nang makapananakit sa'yo. Mapuproteksyonan mo na ang iyong sarili.
laban sa masasamang loob. Ho? Binabati kita. Maiiwan na kita. Sandali lang ho. Ang bilis yung nawala. Sino ang matandang babaeng yun? Bakit ganun na lamang siya kung magsalita? Matapos na maipainom niya sa akin ang maitim na tsaa. Bert, Oh, bakit? hindi ka pumunta sa bayan? Hindi. Bakit naman ako pupunta ng bayan? Ang sabi ng lola mo, Anong lolang pinagsasasabi mo? tol, kanina pagising ko wala ka. Isang matandang babae ang nandito sa sala nyo. Naghanda ng itim na tsaa. Ano? Ang sabi niya, lola mo daw siya. Ano ka ba? Di ba't kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit anong iaalok sa'yo rito. Lalo na ng matanda. So, hindi mo yun, lola? Shit! Bakit? Uminom ka ng tsaa niya? Pinilit niya akong uminom eh. Nagalit ang ekspresyon ng mukha niya nung tumanggi sana ako. Bakit ka uminom? Hindi ka nakinig sa akin. Bakit ba? Wala akong lola. Inulit-ulit ko sa'yo na mag-isa lang ako rito. Sino yung matanda na yun? Sumuka ka! Bilisan mo! Kailangan maisuka mong ininom mo! Bakit? Ano ba nangyayari? Aswang ang matandang yun! Ano? Sinamantala niyang paglabas ko. Bumili lang ako ng kape at tinapay sa tindahan. Nalinlang ka niya. Biniktima ka niya. Anong biniktima? Kilala ang matandang yun bilang isang aswang na umaali-aligid dito sa barangay at sa karatig barangay. Mag-isa na lang siya sa buhay. Wala siyang pamilya. At naghahanap siya ng mapagpapasahan ng kanyang bertud. Hindi. Ayoko maging aswang. Kailangan mong maisukang nainom mo. Marahil nainom mo na ang bertud niya. Sumuka ka! Bilisan mo! Kailangan maisuka mo lahat ng nainom mo. Teka, sandali. Bakit? May pinakain din ba siya sa'yo? Oo. Medyo matigas na bagay yung kinain ko. Pagkatapos, pinilit niya akong uminom ng tsaa na kulay itim. Kailangan madala ka sa albularyo. Patay na! Matandang aswang! Hindi! Yun ba yung matandang galing dito kanina? Oo! Naipasa niya sa iyong pagiging aswang. Talagang naghihintay lang siya ng dayo sa lugar na ito. Anong gagawin ko, Bert? Ayoko maging aswang. Bakit kasi hindi ka nakinig sa akin? Sana pala, hindi na lang muna ako lumabas. Hinintay na lang sana kitang magising. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan madala kita sa albularyo. Kailangan malapatan agad ng lunas ang ginawa sa'yo ng aswang na yun. Kailangan makaligtas ka sa pagiging aswang. Nagmamadali si Delbert na isakay ang kaibigang si Atong sa motorsiklo at dinala si Atong sa bahay ng albularyo. Kilala kasi si Igmate na manggagamot, lalo na sa mga naging biktima ng pagiging aswang. Umaasa itong makatutulong sa kanila para mawala ang sumpa ng pagiging aswang kay Atong upang hindi na ito kumalat sa kanyang katawan. Halos kalahating oras din ang kanilang biyahe bago narating ang bahay ng kilalang albularyo. Mang Igme! Tao po! Mang Igme! Pasok! Oh, napasugod kayo rito sa akin. Mang Igme! Tulungan yung kaibigan ko. Anong nangyari sa kanya? Napainom siya ng tsaa ng aswang. Ano? Yun pong matandang umaali-aligid sa baryo, yung pinaghihinalangang aswang, siya ang nagpainom sa kanya.
Kailan pa ito nangyari? Kaninang umaga lang po. Umupo muna kayo. Sandali. Titingnan ko ang mata mo. Mang Igme, tulungan niyo pong kaibigan ko. Gagawin ko kung ano makakaya ko. Halika. Titingnan ko ang mata mo. Hindi. Bakit po? Nakikita ko sa mata niya ang lakas ng kapangyarihan ng aswang. Napakalalim ng kulay ng iyong mga mata. Ano pong ibig sabihin yan? Napakalakas ng aswang na gumawa nito sa kanya. Ilang taon siyang naghintay ng mapagpapasahan. Nasaan na ang matandang iyon? Inagapan na ng mga tao. Patay na po. Tulungan mo ako, Berto. Kunin mo ang kaldero sa kusina. Mag-iinit ako ng tubig. Magpapakulo tayo ng sambong at oregano. Sige po. Ikaw, maghubad ka ng pangitaas mong damit. Kailangang maligo ka ng mainit na tubig na may dahon ng halamang gamot. Manong, matutulungan niyo ba ako? Ang dami ko pong obligasyon sa pamilya namin. Ayoko pong maging aswang. Gagawin ko ang abot ng aking makakaya. Matagal ko nang ginagawa ito. Pero ngayon ko lang nakita ang ganitong sitwasyon. Lubang napakalakas ng kapangyarihan ng aswang na naipasa sa iyo. Maaari mo itong ikamatay kung hindi mo malalabanan. Mang Igme, narito na po ang kaldero. Ay sige, dito ko na lang iinitin sa sulain para madali. Pakiabot ka ng termos. Yung mainit na tubig na lang gagamitin natin para madaling kumulo. Ay, patnubayan nawa ng Diyos ang gagawin natin. Mapapagaling niyo po bang kaibigan ko? Hindi ako sigurado. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ayan, mainit na. Kayanin mo ang init para mawala ang lahat ng bertod na pumasok sa katawan mo. Tiisin mo ang init, ha? Ang init! Tiisin mo. Lalong mainit, lalong malakas ang pangontra. Pre, tiisin mo ang init para mawala ang bertud ng aswang. Pagkatapos mong maliko, inumin mo ang laso ng ahas na hinaluan ng sugat ng puso ng manok. Laso ng ahas? Hindi kaya lalong mapahamak ang kaibigan ko? Hindi ba delikado ang laso ng ahas? Magtiwala kayo sa akin. Ilang pasyente na ang dumulog sa akin. Yan ang lagi kong pinaiinom sa kanila. Matapos kong papaliguin ng mainit na tubig na hinaluan ng halamang gamot, wala nang ibang paraan. Ang lason ang makapagpapawala ng masamang elemento o espiritu o kapangyarihan sa katawan ng isang tao. Sige na, uminom ka na. Gawin mo na, Atong. Wala na tayong magagawa. Para sa lolo ko at sa kapatid ko, babalik pa ako sa kanila. Kaya aasa ako magagamot ako nito. Ang pait! Huwag mong isuka. Kailangang malunok mo yan para mapalabas ang bertod ng aswang na nainom mo. Anong nararamdaman mong kakaiba? Wala po. Mang Igme, ano pong ibig sabihin nito? Walang epekto ang pinakamabisang paraang alam ko. Hindi niyo ba ako matutulungan? Pakiusap po, Mang Igme. Gamutin niyo pong kaibigan ko. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng aswang ang naipasa sa'yo. Ikinalulungkot ko. Hindi ko kaya ang ganitong klaseng bertod. Baka naman po may ibang paraan. Wala na. Ang aswang na nagpasa sa'yo nito, mahigit 50 taon ang naging aswang bago niya ito naipasa sa iba. Kaya malakas ang kapangyarihang naipasa sa'yo. Ibig po ba sabihin,
Magiging asun talaga ako. Bert, ayoko maging aswang. Nakikiusap po ako. Baka may iba pang paraan para wala kapangyarihan ng aswang sa katawan ko. Kailangan po ako ng lolo ko at ng kapatid ko. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako. Patawad. Baka naman po, may kilala pa po kayong ibang albularyo. Yung magaling po sa pagtanggal ng kapangyarihan ng aswang. Halos lahat ng kakilala kong albularyo sa akin nire-repair ang napasahan ng kapangyarihan ng aswang. Sa aming asosasyon ng mga albularyo, ako na ang inaasahan nila pagdating sa ganitong kaso. Wala nang nagawa ang magkaibigang Atong at Delbert. Hindi sinisisi ni Atong ang kaibigan sa nangyari sa kanya, lalo na siya naman ang may kagustuhang sumama rito dahil hindi pa naman umeepekto ang kapangyarihan ng aswang sa katawan ni Atong. Nagpa siya itong umuwi na muna upang kunin ang kanyang lola at ang kapatid. Ilayo ito sa kanyang tiyahin na swapang at mapanakit. Habang pauwi, hindi maiwasan ni Atong na isipin ang sinabi ng matanda. Nang pinilit siya nitong uminom ng maitim na tsaa ng aswang, magiging malakas daw siya nang higit pa sa 10 beses sa lakas niya noon. Wala na raw mga api sa kanya at wala nang makapananakit sa kanila. Sa bahay naman na tinutuluyan nila, Nasaan ang magaling mong kapatid? Nasa trabaho po sa bayan. Uuwi naman po yun ngayon. Bakit mo hinahanap ang aking apo? Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng magaling mong apo? Tinaga niya ang kamay ko. Oras na gumaling ako, puputulin ko rin ang kamay niya. Kaya po pala may mga benda ang kamay nyo. Dahil ito sa kagagawa ng magaling mong kapatid. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang ito. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niyang ito! Ano pa kasing nangyari sa inyo dalawa at umabot kayo sa pagtatagaan ng kamay? Kasi nga yung magaling mong apo, nagmamalaki na, nagyayabang na, napakawalang utang na loob. Matapos ko kayong patuloyin dito, ito pa ang igaganti niya sa akin. Mas kilala ko ang apo ko kesa sayo. Ikaw, Magna, hindi na kita kilala. Hindi ko na alam kung anong dahilan mo at bakit tinatrato mo kami ng ganito. Ang apo ko, mabait yon. Hindi niya yon gagawin sa'yo kung wala kang ginawa sa kanya. Ninakaw niya ho yung inipong pera ni Kuya para sa pampagamot ng mata nyo. At ipinanlalaki niya lang. Ang sama talaga ng pag-uugali mo. Kung nakakakita lang ako, baka nahambalos na kita. Pasalamat ka, hindi kita nakikita. Kung tutuusin, tama lang ang ginawa ng apo ko sa'yo. Napakawalang hiya mo. Pinaghirapan ng bata, kukunin mo lang at ipanlalalaki mo. Kaya lumalaking may sungay ang apo ninyo dahil kinukonsinti ninyo. Kung hindi ako nakapagpigil, palayasin ko kayo rito eh! Maghintay ka lang. Pagdating ng apo ko, lalayas kami rito. Mas mabuti pa ngang sa ibang tao kami makitira kesa sa'yo na anak ko, kapamilya ko. Pero kung ituring mo kami, daig pa ang hayop. Tingin mo, nakakaya-kaya mo lang kami, ha? Nandito na si Kuya. Apo, salamat at nandito ka na. Anong ginagawa niyo sa lolo't kapatid ko? Oh, bakit ganyan ka makatingin? Para bang kakainin mo ako? Hindi na ako papayag na muli mong saktan ng kapatid ko. Talagang hindi. Dahil palalayasin ko na kayo rito. Oh, walang utang na loob. Hindi kami aalis. Walang pwedeng magpaalis sa amin dito. Abato! Ha?
Hindi na ako matatakot sa inyo. Hindi mo na kami basta-basta mapapaalis dito. Malakas na ang loob mo ngayon dahil nataga mo ang kamay ko. Pero oras na gumaling ako, malilintikan ka sa akin. Baka gusto mong tigbasin ko rin pati ang isa. Para tuluyin ka na maging inutil. Hayop talagang to! Saan ka kumukuha ng lakas ng loob ngayon, ha? Subukan mong saktan uli ang kapatid ko o ako. Apo, tama na. Tiyahin mo pa rin siya. Kailanman, hindi ko naranasan maging tiyahin ko siya. Simulat sa Paul, pinamukha niya sa akin na mahirap lang kami. Inapi niya kami noon pa. Hindi na ako magtataka kung may ginawa siya kung bakit nawala ang tatay namin. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako! Kuya, tama na. Magugulo lang tayo. Yung pangako mo na aalis tayo, umalis na lang tayo dito para wala ng gulo. Hindi, Monique. Hindi tayo aalis. Kung noon nagbulag-bulagan ako, natakot ako dahil malakas siya sa akin. Pero ngayon, hindi na ako papayag na muli niyang apak-apakan ang pagkatao natin. Apo, nakikiusap ako. Umalis na lang tayo rito. Hindi ho, Lolo. Hindi tayo aalis dito. Apo niyo kami. Anak niyo si Papa. May karapatan kami sa bahay na to. Kaya hindi niya tayo mapapaalis dito. Hindi pwedeng basta na lang mapunta sa kanya ang bahay na to. Aba, tarantado ka talaga, ha? Hindi na ako papayag. Nasaktan mo kami. Bitiwan mo ang kamay ko, ha? Bitiwan mo! Kuya! Umalis kayo rito. Huwag niyo na kaming guguluhin po. Puiset! Ikaw na demonyo ka. Hintayin mong gumaling ako. Pagsisisihan mong lahat ng ginawa mo sa akin kapag gumaling ako. Bakit ba kakaiba kung makatitig ang batang yun? Matapang na siya. Ano bang pinagmamalaki niya? Hindi maaari ito. Hindi ako dapat na matakot sa kanya. Ako ang tiyahin niya. Kaya sa akin siya dapat na matakot. Hindi pwedeng ako ang matakot sa kanya. Maging ang maglolo, nagtataka sa ipinagbabago ni Atong, ang bigla ang pagtapang nito at ang pagkatakot sa mukha ni Magna sa pagbabanta ni Atong. Wala ring kaalam-alam ang maglolo sa pinagdadaanan ni Atong sa lugar ng kaibigan nito sa bundok. Kaya pagkaalis ni Magda, kinausap ni Monique ang kanyang kuya. Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Bakit tila may nagbago sa'yo simula nung umalis ka ng 2 araw? Saan ka ba galing? Bakit tila may nagbago sa'yo? Oo nga, Apo. Hindi mo naman dating sinasagot-sagot ang tiyahin mo ng ganon. Pero kanina, ang tapang mo. Kaya lang, ang ikinatatakot ko, ang ganti niya. Paano na lamang kung wala ka? Tapos may gawin na lang siya sa kapatid mo. Hindi niya na ako magagalaw pa. Hindi na siya makakapangahas pa. Lalo na sa kapatid ko. Wala nang ayudang galing sa DSWD na wawaltasin niya. Pero kuya... Tanggapin niyo na. Mula ngayon, wala nang magagawa si Chang sa atin. Hanggat nandito ako, hindi ako papayag na apihin niya tayo. Tsaka, isa pa napansin ko kanina ang lakas mo. Yung kaliwang kamay ni Chang, nasalag mo at nahawakan mo pa. Apo, may nangyayari bang hindi mo sinasabi sa akin? Magpapahinga lang po ako. Mamaya ko na lang kayo kakausapin. Lolo, Ramdam kong may bago sa kuya mo. Hindi ko man nakikita ang nangyayari sa paligid. Pero nararamdaman ko naman ng pagbabago. Maging kay Magna. O baka marahil dahil lang sa sugat sa kanyang kamay. Kaya hindi niya nagawang sakta ng kuya mo. Lolo, kinakabahan ako para kay kuya. Ako din, Apo.
Kinakabahan ako sa pagbabagong ikinikilos ng kuya mo. Saan ba kaya siya galing? At anong nangyari sa kanya? Puro mga tanong ang namumutawi sa bibig na maglolo. Wala silang kaalam-alam sa tunay na dahilan ng pagbabago sa buhay ni Atong. Hindi man nakikita ni Adelo ang nangyari sa kanyang apo, pero ramdam niya ang mga kakaiba rito. Sa kabilang dako naman, hindi lubos maisip ni Magda ang nangyari sa kanyang pamangkin. Ramdam niya ang pagiging agresibo nito. Una, ang pagtaga sa kanyang kamay. Subalit, hindi niya maisumbong sa barangay dahil malalaman ng mga tao ang sekreto nito. Ang lihim nitong pakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa na. Ano bang nangyari? Ngayon, matapang at matigas na siya ngayon. Magda, yung ipinangako mo sa oras na umalis sila, kami na ang tutuloy sa lumang bahay niyo Oo naman. Kaya lang pagdating ni Atong, tila nagbagong isip. Ayaw nang umalis. Bakit daw? Hindi daw sila basta mapapaalis. May karapatan daw sila sa lumang bahay namin. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Ano ka ba? Kakampi ba kita o kakampi ka ng pamangking ko? Siyempre kakampi mo. Nasa akin ang lahat ng titulo ng lupa ni Papa. Kaya ako may karapatan sa lahat ng ari-arian niya. Nakapirma na rin siya ng isang kasunduan. Na sa akin niya ibibigay ang lahat ng ari-arian niya. Hinihintay ko na nga lang na mamatay siya para tuluyan ang maangking ko yung lupain. Teka, paano mo nagawa? Ay di nung hindi na siya nakakakita. Ang buong akala niya, yung pinirmahan niya at nilagyan niya ng thumb mark, ay ang financial assistant na makukuha niya sa DSWD. Pero ang hindi niya alam, nagpagawa na ako ng kasunduan. At yun ang napirmahan niya. Napakaswapang mo talaga, no? Kinukuha ko lang naman yung dapat na sa akin. Kaya ba wala kang pakialam sa pagpapagamot sa mata ng tatay mo? Ay oo, para wala na siyang makita. Magagawa ko na ng madalian ang lahat ng plano ko. Mapapasakin na din ang dapat na mapasakin nang walang kahirap-hirap. Maiba ko. Bakit ba ganyan ang trato mo sa kanila? Dahil simula pa lang, nang nagkamalay ako sa mundong ito, hindi ko na naranasan ang pagpapahalaga niya sa akin. Tinatrato nila akong alila. Mantakin mo, nagtrabaho ako sa lahat ng sakahan ni Papa. Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging maganda ang bukirin niya. Tapos, ang ama ng batang yan, matagal na umalis. Ang buong akala ko, pahalagahan ako ni Papa. Dahil ako ang naging katuwang niya ng halos 10 taon na wala si Kuya. Pero hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mahalaga pa rin sa kanya yon. Tapos narinig ko pa, ibibigay sa kanya ang lupa at bahay. Kaya inunahan ko na. May ginawa ka sa kapatid mo? Ipinagkait nilang dapat na sa akin. Kaya babawiin ko ang dapat na sa akin. Napakalaking swapang talaga. Nakikinabang ka rin naman. Oo. Kaya lang hindi ko alam na ito pala yung pinag-uugatan ng galit mo sa kanila. Ayoko lang na madawit ako balang araw. Isipin niya kasabot kita sa kasopangan mo ito. Ay, kasabot naman talaga kita. Nakikinabang ka sa perang nakukuha ko sa kanila. Hindi pwedeng kahati lang kita sa pera, no? Pero sa responsibilidad, hindi. Gaga ka. Oh, Huwag mo ko indadamay sa kalokohan mo. Lahat ng ibinibigay mo sa akin, sinusuklian ko ng serbisyo. Kapalit ng ligayang nalalasap mo sa katawan ko, di ba? Kaya wag mo kong idadawit sa kalokohan mo, ha? kago! Gawin mo na ang lahat
para mapaalis sila sa lumang bahay ninyo. Palayasin mo na. Kasi kami, papalayasin na ako sa inuupahan kong bahay. Kapag hindi mo yung ginawa, Oh, anong gagawin mo? lalayo ako. Ano? Maghahanap ako ng ibang matutuluyan sa ibang bayan. Oo na. Sige na. Gagawin ko. Gumaling lang ang sugat ko sa kamay. Mahina ang kaliwang kamay ko, kaya wala akong nagawa. Kinakaya-kaya na ako ng demontres na atong na yan. Kaya tumanda siya. Oras na gumaling ako, dila niya lang ang walang latay. Magkasabwat sina Magna at ang lalaki niya na mapaalis ang maglolo sa lumang bahay dahil sa kahilingan ng lalaki. Sa kabilang dako naman, gabi na sa lumang bahay nang makaramdam ng kakaiba si Atong sa kanyang silid habang minumuni-muni niya ang narinig niya sa matanda. Matapos nitong maipasa sa kanya ang bertud na kapangyarihan nang hindi niya namamalayan. Dalawang araw na nakararaan. Mula nang mangyari ang pagpapasa ng kapangyarihan ng aswang sa akin, hindi ko pa rin makalimutan ang lahat ng sinabi sa akin ng matandang yon. Mas magiging malakas daw ako at walang makakapanakit sa akin. Pero hindi ko alam paano ko kukontrolin ang sarili ko. Bigla na lang nakagagawa ako ng bagay na hindi ko naman dating ginagawa. Oo nga't naging matapang ako. Pero hindi ko alam kung ano magiging epekto nito sa akin. Dati, natatakot ako sa alulong ng aso. Pero bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag nakaririnig ako ng mga alulong ng aso ngayon? Pakiramdam ko, kakampi ko sila. Teka, anong nangyayari sa akin? Bakit tila kusang humahakbang ang aking mga paa palabas ng bahay? Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na iakbang ng aking mga paa? Ano gagawin ko? Hindi ako makahingi ng tulong sa kapatid ko. Maaalarma sila. Saan ako dadali ng aking mga paa? Sa kalaliman ng gabi, isang malakas na pwersa ang humihila kay Atong patungo sa kagubatan. Pilit niya mang pinipigilan ang paa niya, pero wala siyang magawa. May kung anong kapangyarihang kumikilos sa mga oras na yun kay Atong. Sa bahay naman, nagising sina Adelo at Monique. Nag-aalala ito nang makitang bukas ang silid ng kanyang kuya at wala na si Atong doon. Siya nga talaga yung lumabas kanina. Akala ko, ikaw. Kaya hinayaan ko lang. Akala ko kasi, pinuntahan mo ang kuya mo. Hindi po ako lumabas ng silid ko. Kung ganon, nasa na nga kaya ang kuya mo? Bakit lumabas pa siya ng ganitong oras? Hahanapin ko po si kuya. At saan mo naman siya hahanapin? Hindi natin alam kung saan siya pumunta. Paano tayo maghahanap sa kanya? Bahala na ho. Sisigaw na lang ako. Baka sakaling marinig niya at bumalik siya sa atin. Kung hindi lang ako naging ganito, kung nakikita ko lang sana ang paligid, masasamahan sana kita. Huwag na po kayong mag-alala, Lolo. Babalik din ho ako agad. Mag-iingat ka po. Sana sa pagbabalik mo, kasama mo na ang kuya mo. Sana nga po, Lolo. Sige ho, aalis na muna ako. Diyos ko, patnubayan niyo po ang mga apo ko. Iligtas niyo po sila sa anumang kapahamakan. Kung naririto lang sana ang ama nila,
Hindi sana nila ito sasapitin. Nasaan na kaya ang ama nila? Bigla na lamang itong nawala at hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita. Sana'y buhay pa ang ama nila. Sana'y buhay pa. Sa kalagitnaan ng gabi, binaybay ni Monique ang liblib na lugar sa pag-aakalang matatagpuan niya doon ang kuya niya. Sigaw siya ng sigaw na tinatawag ang kuya Atong niya. Subalit, inabot na siya ng 2 oras sa paghahanap. Hindi niya ito natagpuan. Kaya nang makaramdam siya ng takot, bumalik na ito sa kanila. Samantala, ang kanyang kuya naman patuloy na nakikipaglaban sa kapangyarihan ng aswang na kumikilos sa katawan niya. Patawarin mo ko, Monique. Hindi mo ko pwedeng makita sa ganitong ayos. Mabuti nang umalis ka habang nalalabanan ko pa ang kapangyarihan kumikilos sa akin. Hindi ko alam kung ano magagawa ko kapag tuluyan na ako na kontrol nito. Bakit hindi niyo ako kinakagat? Kayo ang mga asong lubong nagdala sa akin sa lugar na to. Anong mangyayari sa akin? Kayo ang makakasagot nito. Sagutin niyo ko. Anong mangyayari sa akin? Sagutin niyo ko. Kundi papatayin kita! Huwag! Ikaw matandang nagpainom sa akin ng maitim na tsaa? Ikaw may kagagawan kung bakit ako nagkaganito? Patawarin mo ko sa aking ginawa. Bakit buhay ka pa? Ang sabi ng mga tao, patay ka na. Kinakailangan kong mamatay para muling mabuhay. Para hindi na ako hanapin pa ng mga tao. May 9 na buhay kami, kaya nananatili pa rin akong buhay. Bakit yung ginagawa sa akin to? Bakit yung ako ginagawang kauri ninyo? Naramdaman ko sa iyo ang bigat ng kalooban mo. Naramdaman kong bakas ng pang-aapi ng ibang tao sa iyo. Kaya naisip kong ipasa sa iyo ang kapangyarihan ko. Masaya ka naman sa nangyayari sa iyo, hindi ba? Nakita ko kung paano mo nilabanan ang tiyahin mo. Naramdaman mong lakas ko. Ayoko nito. Bawiin niyo ang kapangyarihang ito. Gusto kong mamuhay ng normal. Kasamang kapatid at ang lolo ko. Pakiusap. Ibalik mo ko sa dati. Tao ako, hindi ako aswang. Wala na akong magagawa. Kapag naisali ng itim na bertod, hindi na pwedeng ibalik. Ipasa mo na lamang sa iba. O di kaya i-enjoy mo na lamang ang lakas ng kapangyarihan. Gamitin mo na lamang sa tama. Hindi. Tao ako. Hindi ako aswang na katulad nyo. Bawiin niyo ang kapangyarihan ng itim na bertod ninyo! Nasaan na yun? Tanda! Nasaan ka? Tanda! Ang alulungan ng mga asong gala sa gubata, tila ba nagbubunyi ng kanilang tagumpay, na tila ba nagkaroon sila ng isang pinunong mangunguna sa kanila. Kitang-kita ni Atong kung paanong biglang umamo ang mga asong gubat sa kanya at sumusunod sa kanya kahit saan man siya magpunta. Subalit, nang makauwi na siya sa kanilang baryo, tila ba natakot na rin ang mga asong gubat na sumunod sa kanya. Madaling araw na nang makabalik ito sa tinutuluyang bahay. Napansin naman ng kanyang lolo ang kanyang pag-uwi.
Apo, ikaw na ba yan? Lolo, Mabuti naman at nakauwi ka na. Saan ka ba pumunta? Nag-alala kami ng labis sa'yo kagabi. Sinundan ka pa ng kapatid mo, pero hindi ka nakita. pasensya na po, Lolo. Apo, magtapat ka nga sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nang umuwi ka nung isang araw, ang dami nang nangyari sa'yo na hindi namin maintindihan. Hindi naman kaila sa amin ang nangyayaring pagbabago sa'yo. Lolo, Apo, mula nang mawala ang itay mo, sinanay ko kayo na maging open sa akin para makakatulong ako kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Lolo, patawad po. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sa takot ko na makapanakit ng tao, lumalayo na lang ko ako. Anong ibig mong sabihin, Apo? Lolo, may nangyayari po sa akin. Hindi ko po maiwasan. Ang tutok po nung isang araw, galing ako sa kaibigan ko sa bundok Bulika. Yasta sa kanila. Basta na lang may nangyari sa akin hindi ko kaya pigilan. Diyos ko, Apo! Lolo, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sa pinuntahan ko na ipasa sa akin ang kapangyarihan ng aswang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Lo. Gusto kong labanan. Gusto kong makawala sa akin pero hindi ko alam kung paano. Anong oras ba umaatake? Tuwing gabi po. Hindi ito dapat malaman ng kapatid mo. Lalo na ng tiyahin mo. Hindi kayo natatakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Apo kita. Kilala kita. Alam kong ayaw mo ng mga ganyang nangyayari sa'yo. Lolo, Tutulungan kitang makawala sa sumpa ng pagkaaswang. pero ano pong gagawin niyo? Hindi ko pa alam, Apo. Pero kahit na anong magagawa ko, ay gagawin ko. Matulungan lamang kita. Lo, paano kung hindi ko na makontrol ang sarili ko? Sakali mo, hindi niyo ako makita. Kung hindi niyo na ako makita, tandaan niyo, mahal na mahal ko kayo ng kapatid ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Apo. Gagawa tayo ng paraan para matulungan ka. Gagaling ka, Apo. Makakawala ka sa sumpang yan. Hindi man alam ang gagawin, pero malakas ang loob ni Adelo na tulungan ang apo. Ayaw niyang mawalay sa kanya ang kanyang apo. Ito ang tangi magpapalakas sa kanya, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Mahina ang kanyang paningin, pero malakas pa rin ang loob niya na matulungan ang kanyang apo kahit sa anong paraan. Isang hapon, bago kumagat ang dilim, laking pagtataka ni Monique kung bakit may malalaking kadena na bitbit sina Atong at ang lolo nito. Kaya nag-usisa siya. Anong nangyayari? Lolo, bakit may mga kadena kayong dala? Anong gagawin nyo? Mabuti at nandito ka na, Monique. Kuya, anong nangyayari? Tulungan mo ko. Ikadena mo ang kamay at pako. Pero bakit? Gawin mo na lang ang sinasabi ng iyong kuya, Monique. Ito lang ang paraan natin para mailigtas ang kuya mo. Lolo, kuya, ano ba talagang nangyayari? Naguguluhan ho ako. Monique, Apo, gawin mo na lang. Monique, gawin mo na lang. Tsaka ko na lang ipaliliwanag sa'yo ang lahat. Kuya, Sige na.
Kung ayaw mo kumula sa inyo, itali mo na ako. Bilisan mo, Apo. Bago pa kumagat ang dilim, kailangang nakakadena na ang kuya mo. Bilisan mo na! Sige na, Apo. Wala nang oras. Opo! Opo! Hindi ko alam kung bakit ako sumusunod sa inyo na ikadena si Kuya, Lolo. Bilisan mo! Oo! Eto na, Kuya! Ito. Dito. Ayan. Nakadena ko ng paa at kamay mo, Kuya. Lolo, ano bang nangyayari? Hintayin mo na lang kung anong mangyayari sa kanya. Lolo, nakikiusap ako. Gamitin yung perang inipon ko. Maghanap kayo ng matutuluyan. Yung malayo dito. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung makikilala ko pa kayo. Sige na, umalis na kayo. Kuya, ano ba to? Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Apo, alalayan mo ako. Sundin natin ang kuya mo. Maghanap tayo ng ibang matutuluyan ngayong gabi. Pero, Lolo... Sige na, Apo. Sundin na natin ang kuya mo. Malalampasan niya rin ang problemang ito. Kuya? Tara na, Monique. Atong, Apo, tandaan mo, kahit na anong mangyari sa'yo, hindi magbabago ang pagtingin namin sa'yo. Atong! Si Chang! Anong gagawin natin? Ano na lang ang isipin noon kapag nakita kang nakakadena, Kuya? Kahit ano mangyari, huwag niyong pagbubuksan. Ilak niyo ang pintuan sa kwarto ko. Sige na! Buksan ninyo itong pinto! Ilabas niyo ang magaling yung apo. Ngayong magaling na ang kamay ko. Hindi ko palalagpasin ang kasutilyan ng apo ninyo. Atong! Lumabas ka dyan! Ipakita mo sa akin ngayon ang tapang mo! Apo! Ano? Apo ko, tara na! Kuya! Sige na, umalis na kayo! Sa likod bahay tayo. Sana hindi tayo mapansin ng tiya mo. Ayaw niyong lumabas? Pwes, sisirain ko ang pintuang ito. Akala mo palalampasin ko ang ginawa mo sa akin? Lalo ng pagnanakaw mo sa mga manok ko! Tingnan natin ngayon kung hindi ka lumabas yan! Si Kuya! Humingi tayo ng tulong. Hindi natin ito kaya. Tara na, Apo. Bilisan na natin. Lolo! Ngayon, wala ka nang ligtas sa aking demonyo ka. Sinamantala mo habang mahina ang kamay ko. Dahil tinaga mo. Tingnan natin kung may magagawa ka sa baril ko. Kung pinalagpas ko ang kahambugan mo. Tingnan ko lang kung anong laban mo sa baril ko. Nanggigigil ako sa'yo. Oh, teka. Bakit parang tahimik? Pa! Monique! Nasaan kayo? Atong! Umalis sila nang hindi man lang nagpaalam sa akin. Hindi. Nararamdaman kong narito lang sila sa paligid. Animal ka! Malakas na talaga ang loob niyong pagtaguan ako. Alam kong nasa loob ng silid na itong demonyong si Atong. Bubuksan kong pinto. Nakasara. Atong! Lumabas ka dyan! Alam kong nariyan ka! Hindi ka makapagtatago sa akin! Lumabas ka! Kung ayaw mo masaktan ka sa akin! Ayaw mo talaga, ha? Akala mo siguro, hindi ko alam na nandiyan ka sa loob. Tingnan natin. Ayan, nakalimutan mong may duplicate ako ng susi ng kwarto dito. Tingnan natin kung makakapagtago ka pa sa akin. Oh! Ah! Oh! Halimaw! Oh! Anong ginagawa mo rito sa silid ng pamangkin ko? Ay! Demonyo ka! Pumalik ka rito, halimaw ka! May aswang na umaaligid dito sa barangay! Sa loob pa mismo ng kwarto ng demontres kong pamangkin! Paano nakapasok yun dito? Paano?
Mabilis na nakaalis ang aswang na nakita ni Magda sa kwarto mismo ng kanyang pamangkin. Kaya sa halip na maawa sa mga ito, natuwa pa dahil inakala niyang kinain na ng mga aswang ang kanyang ama at ang pamangkin nito. Pero nang bumalik ito sa loob, walang bakas ng dugo sa loob ng bahay. Kaya naisip nitong nag-aalaga ng aswang ang mga ito. Napangisi na lamang si Magna sa pag-aakalang yun ang magiging daan para mapaalis sila sa lumang bahay at mapatira niya ang kabit niya sa lumang bahay na yun. Kinabukasan ng hapon, bumalik si Magna sa lumang bahay sa pag-asang babalik doon ang maglola. Yun nga ang naabutan niya, si Monique at ang kanyang ama. Wala akong kaalam-alam. Nag-aalaga kayo ng aswang sa bahay ko? Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Akala nyo hindi ko alam? Umalis kayo kagabi. Naiwan ang aswang sa kwarto ni Atong. Nasaan ang apo ninyong demonyo? Ha? Nasisiraan ka na ng bait. Nag-aadi ka siguro. Kaya kung ano-ano na lang ang pinararatang mo sa amin. Mapaalis lang kami sa lugar na ito. Hindi ako gumagawa ng kwento. Malinaw na malinaw ang nakita ko. Nang pumasok ako rito kagabi, nakasarado ang mga pinto. Kaya binaril ko ang seradura. Kaya ako nakapasok. Pagkapasok ko sa loob, nakasara pa rin ang kwarto ng magaling mong apo. Buti na lang, may duplicate ako. Kaya binuksan ko ang kwarto niya. At pagbukas ko, isang halimaw ang sumambulat sa akin. Kaya nasisiguro ko, nag-aalaga kayo ng halimaw sa bahay ko. Kaya nagkakandawalaan ng mga hayop dito sa barangay. Dahil sa halimaw na alaga ninyo. Tama si Lolo. Nasisiraan na kayo ng bait. Kung ano-anong sinasabi nyo. O ba't Huwag mong sasaktan ng apo ko. nahawa na kayo sa katapangan ng Atong na yon? Humanda siya sa akin. Oras na makita ko siya, babasagin ko ang mukha niya. Sisingilin ko siya ng mahal sa ginawa niyang pagtaga sa kamay ko. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nataga ka. Kulang pa nga yan sa ginawa mong pagnanakaw sa pera niya. Magsilayas kayo rito. Hindi Umalis kayo! kami aalis. Tama si Atong. May karapatan sila sa bahay na ito. Kaya hindi mo ito basta-basta masasarili. Bakit nga ba napunta ito sa'yo? Paanong nangyaring basta na lang napunta sa'yo ang buong bahay at lupa? Ikaw ang may kasalanan nun. Paanong ako? Hihintayin ko na lang na mamatay ka para tuluyan ko ng maging pag-aari ang bahay na ito para maibenta ko na. Hayop ka! Napakawalang hiya mong babae ka! Buhay pa ako, pero inaalisan mo na ako ng karapatan. Inilipat mo na sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Paanong nangyari yon? Hindi naman pwedeng basta na lamang mapunta sa'yo nang wala akong pinipirmahan. Nagawa ko na, Papa. Kaya oras na mawala ka sa mundong ito, tuluyan ang mapapasakin ang lahat ng lupa mo. Anong ginawa mo? Wala na kayong pakialam kung ano man ang ginawa ko. Ang sakin lang, paano nagkaroon ng aswang sa bahay ko? Sagutin niyo ako. Paano nagkaroon ng halimaw sa lumang bahay? Paano? Anong ginagawa niyo dito? Dumating na ang demonyito. Kuya, Apo, Atong, Ginugulo na naman kayo nito? Sa akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayon pang magaling na ang kamay ko. Baka gusto mong ulitin ko. Demonyo ka! tama na! Huwag na kayong magtalo! Kuya, pakinggan mo si Lolo. Hindi ko hahayaang saktan kayo ni Tia. Matapang ka na ngayon. Dahil kailangan. Kagabi pa kita hinahanap na tarantado ka. Mabuti na lang at lumantad ka na. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit merong halimaw sa kwarto mo kagabi?
Huwag mo akong tititigan ng matalim. Bakit ka nagpapasok ng halimaw sa silid mo? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Tingnan natin kung umubra ang tapang mo. Ngayon mo ipakita sa akin ang tapang mo. Ngayon ka magtapang-tapangan. Hindi ako mangingiming patayin ka. Huwag mong sasaktan ang apo ko! Kuya, huwag ka nang manlaban pa. Baka barilin ka ni Chang. Matapang ka lang dahil may baril ka. Tama na, Chang! Maawa ka kay Kuya! Narinig ko yung malakas na bagay. Anong ginawa mo sa apo ko? Pinukpok niya ng baril si Kuya sa ulo! Walang hiya ka talaga, Magna. Hindi na ako magtataka kung may ginawa ka kay Eduardo, kung bakit bigla siyang nawala. Anong ibig sabihin nito? Sa ginagawa mo ngayon, hindi na ako magtataka kung malaman ko na may ginawa ka sa kuya mo. Sama ng mga batang ito. Huwag kang mambintang, Papa. Ang batang itong mananagot sa ginawa niya sa akin. Kuya! Ano? Nasaan ang tapang mo? Ipakita mo sa akin ang tapang mo. Ano? Malakas ka na, di ba? Ang lakas na ng loob mong kalabanin ako. Ang kamay mo, susugatan ko rin ang kutsilyong tulo ko. Wag, Tiang! Wag! Sinugatan niya ang kamay ko. Kaya susugatan ko rin ang kamay niya. Huwag! Huwag! Lolo, Bulik, umalis na kayo! Bakit mo sila paalisin? Para hindi nila makita kung paano kita gulpihin? Lolo, Bulik, sige na! Umalis na kayo! Puisit na mga lulong ng asong ito. Ano? Kakampi mo ang mga halimaw, ano? Magtatawag ka ng kakampi? O sige! Tawagin mo ang mga demonyo mong kakampi. Sa akala mo ba natatakot ako sa kanila? Kuya! Ha? Mag-iingat ka, Kuya! Saan kayo pupunta? Umalis na kayo, Chang! Kung gusto niyo pang mabuhay! Bakit ako aalis? Kung kailan mapapatay na kita? Sige, kung yan ang hinahanap mo, ang sarili mong kamatayan! Matapang ka talaga, no? Kaya naman gigil na gigil ako sa'yo dahil sa kakapalan ng mukha mo. Talagang wala ka ng takot na nararamdaman sa akin. Anong? Binigyan kita ng pagkakataon para tumakas. Pero pinili mong So manatili! ikaw pala ang halimaw na nakita ko. Kaya pala nasa loob ng bahay ko. Dahil ikaw mismo ang halimaw. Ngayon, alam ko na ang sekreto mo. Hindi na ako mangingimig patayin ka. Ikaw ang mamamatay! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Nasaan na yun? Bakit bigla siyang nawala? Nasaan ang demonyo ka? Magpakita kang halimaw ka! Anong? Ikaw ang naghahanap ng sariling kamatayan. Bitiwan mo ang kamay ko! Malakas ang loob mong lumaban sa isang katulad ko! Papatayin kita! Katulad ng ginawa ko sa iyong ama! Anong ginawa mo sa ama ko? Anong ginawa mo sa ama ko? Ganyan ang ginawa ko sa ama mo! Kuya! Bulik! Bakit bumalik ka pa? Hindi ko kayang umalis sa ganyan ang kalagayan mo. Pinatay niya ang ama natin. Kaya hindi natin nakita ang ama natin. Dahil pinatay niya! Walang iya kayo! Ang sama nyo! Oo! Masama nga ako. Walang kasing sama. Pero dahil yan sa ipinagkait sa akin ng lolo nyo, ang mga bagay na dapat meron din ako. Yamang plinano niya na wala ako, na hindi ako bigyan ng bahagi ng lupa at ng bahay na ito. Kaya ako gumawa ng paraan para mapasakin ito. At kayo, na mga anak ni Eduardo, hindi makikinabang ni Katiting sa bahay na ito. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa aming ama!
Kuya, hindi mo na kaya. Ang dami ng dugong umaagos sa iyong katawan. Hindi ako papayag na mamatay ng walang magagawa para may paghiganti ang ating ama. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya. Magbabayad siya ng mahal! Kuya! May mga asong gubat na papalapit. Mga kampon mong demonyo! Nagtawag ka pa ng saklolo! Ang lalaking asong sasalaki sa akin! Hindi! Muli! Tulungan mo ako makabangon! Oo, kuya! Umalis kayo! Huwag kayo lumapit! Huwag! Sa ulang palap kayo ng huli ng mga demonyo kayo! Ang lalakas ng mga asong kumat dito! Tulungan mo ako! Atong! Munik! Iabot mo sa akin ang baril! Magpapadali ko ang mga asong dito! Tuluyan ng nilapa ng mga aswang ang katawan ni Magna. Para itong galit na galit habang pinagkakakagat ang katawan ni Magna. Kitang-kita rin ng magkapatid ang nagutay-gutay na katawan nito. Kung paano pinagkakagat ng mga asong gubat ang katawan niya hanggang sa mabutas ang tiyan nito. At pinag-agawan ang lamang loob ni Magna. Dahil sa mahinang kalagayan ni Atong, hindi niya rin nagawang pigilan ang mga asong gubat na umatake sa kanyang tiyahin hanggang tuluyan na itong nawala ng buhay. Apo! Wala na si Chang. Wala na ho siya. Panahon na rin siguro para malaman niyo ang totoo. Lolo, Ano pong totoo, Lolo? Hindi niyo talaga siya totoong kadugo. Inampon lang namin siya at itinuring na tunay na anak. Kung hindi namin siya kinupkop, baka kung patay na siya noon pa. Pero hindi ko alam na ang Magna na inalagaan namin mas masahol pa sa isang demonyo, sa isang aswang. nararapat lang sa kanya. Nalapain ng mga aswang. Lo, may sinabi siya sa amin kanina. Pinatay niya raw ang ama namin. Ngunit hindi ako naniniwala na patay na ang ama ninyo. Po? Nang mawala siya, kahit napabalitang patay na siya, hindi namin kailanman nakita ang kanyang katawan. Nararamdaman ko may mabigat na dahilan kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko nasabi sa inyo dahil natatakot ako na malaman ninyo ang totoong nangyari sa inyong ama. Ano po talaga nangyari? Pinatay ba talaga siya ni Chang? O ano? Ang buong akala ni Magna, napatay niya ang inyong ama. Pero ang totoo, Lolo? Ano, Lolo? Anong totoo? Buhay pa ba ang ama namin? Makikita pa ba namin siya? Ang mga asong lobo! Nagbalik sila. palagi talagang nagbabalik ang mga asong lobo. Ang laki ng asong lobo! Monique, Atong, panahon na para malaman ninyo ang totoo. Siya ang inyong ama.
Mga anak. Eduardo, yakapin mo ang mga anak mo. Samantalahin mo ang pagkakataon na nasa tao kang kalagayan. Siya yung asong lobong nanguna sa pag-atake sa katawan ni Chang. Siya ang iyong ama. Patawarin niyo ko, mga anak. Pinili kong maging ganito ako. Kapalit ng kalagayan ninyo. Na maging normal na tao. Ayoko maging katulad niyo ako. Paano yung kapangyarihan ng aswang na naipasa sa akin? Hindi yun kapangyarihan ng pagiging aswang. Kundi lakas at kapangyarihan para lumaban. Alam niyo ang nangyari sa akin? Patawad, mga anak. Ang buong akala ko kasi magbabago ang tiyang mo. Pero tuwing magkakabilugan ng buwan, sa tuwing dadalaw ako sa inyo, nang hindi niyo alam, yun ang lagi kong nadadatnan. Pinagmamalupitan nila kayo. Kaya gumawa ako ng paraan. Nang malaman kong umakyat ka sa bundok, inutusan ko ang isa sa aking mga tauhan na maipasa sa iyo ang kapangyarihan ko. Ibig sabihin ba, hindi ako magiging aswang, Itay? Oo. Dahil kasama yon sa kasunduan. Tatanggapin ko ang pagiging pinuno ng mga aswang. Huwag lang kayong madamay. Papa. Eduardo, anak. Salamat sa pag-aalaga sa mga anak ko. Maibabalik na ang mga mata ninyo. At ano ang kapalit? Hindi nyo na ako makikita kahit kailan. Itay! Atong, Monique, wala namang gugulo sa inyo. Atong, ikaw nang bahala sa kapatid mo. Alagaan mo siya. Ipalibig mo na maayos ang tiyan mo. Kahit papano, naging kapatid ko rin siya. Itinuring ko siyang tunay na kapatid. Sa kabila ng pangit niyang ugali. Hindi po ba pwedeng magkakasama na lang tayo? Bakit hindi na lang kayo bumalik sa amin? Sa buhay, kailangan lagi may sakripisyo. Handa akong magsakripisyo para sa inyo, mga anak. Ang pagpapaalipin ko ay ang kapalit ng paglaya ninyo. Itay, kung kayo na ang pinuno, bakit hindi niyo sila yayaing magbago? Mabuhay ng normal bilang isang tao para magkasama na tayo. Sinubukan ko. Pero wala akong nagawa. Subukan niyo ulit, Itay. Huling na, anak. Itay, naniniwala ako na lahat ng nilikha ng Diyos ay para sa Diyos. Nagsisimula ang pananalig sa pagbabago ng isip. Hindi nangyayari dahil yun ang nasa isip niyo. Dahil kung ano kasi ang iniisip mo, yun ang magiging buhay niyo. Tay, subukan niyong lumapit sa liwanag. Wala pong imposible sa Diyos. Susubukan ko. Kung magkikita pa tayo, ibig sabihin nun, nangyari ang sinasabi mo. Nakalaya ako. Pero kung hindi, tuluyan na akong masasakop ng dilim. Ipagdarasal namin kayo, Itay. Salamat. Kuya, anong nangyayari sa'yo, Kuya? Ang bertud ng kapangyarihan ng aswang, mailuluwa niya na. Tuluyan ka ng magiging normal na tao uli, anak.
Naging maayos din naman ang buhay na maglolo, si Monique. Likas na makatyosa, nahawaan si Atong. Nagpatuloy ito sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Lumakas ang kanyang pananampalataya. Umaasa siyang balang araw, tutugunin ng Diyos ang kanyang dasal. Napalayain din ang kanyang ama sa pagkaalipin ng kadiliman. Isang araw, sa liblib na lugar, kung saan naatasang mangaral ng salita sina Atong at Monique. Ganun na lamang ang kanyang pagkamangha nang isa sa mga bisitang makikinig ng kanyang mga pangaral. Anong ginagawa niyo rito? Umaasa ako na makakalaya ako sa kapangyarihan ng kadiliman, ng kasalanan, kung makikilala ko ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Simulan mo ng mangaral sa amin ng salitang ipinapangaral mo. Itay, salamat po sa Diyos. Tunay nga na magagawa niya ang higit pa sa aming hinihiling at iniisip. Salamat po, Diyos ko. Pinalaya niyo po ang itay namin sa kapangyarihan ng kadiliman. Pati yung perang kinuha niyo sa DSWD, kinuha sa inyo!